what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At ito po ang panibago nating updates no, sa mga rally na nangyari po kahapon. Especially dyan po sa panulukan ng Metro Manila mga kababayan. No, at sa ngayon po, ayan, nakikita ninyo si Mayor Isko Moreno mga kababayan. Dahil talaga namang seryoso po sila sa kanilang mga ginagawa ngayon na paglilinis po dyan sa Metro Manila. No, talaga namang tuloy-tuloy ang kanilang paglilinis po ngayon. Ayan, papakita natin sa inyo mga kababayan. Ito po, no, yung mga kanilang mga ginagawa po ngayon sa Metro Manila. 7 hours ago, sabi po dyan, tuloy-tuloy ang paglilinis at pagsasayos natin mula dito sa Ground Zero sa Menjola, Recto Avenue hanggang Moraita mga kababayan. Ayan, at madaling araw pa lang, naglilinis na po sila, nagpipintura na po. Ayan, yung mga binandal nila dyan, no, pinipinturahan na po uli, no, ng mga tauhan ng City Hall mga kababayan. No, ayan po yung naging hakbang po ni Mayor Isko Moreno. Talaga namang inaksyonan kaagad, no, yung mga nangyari kahapon, no, na pangbabandal, paninira ng mga gamit mga kababayan ng mga rallyista po. Grabe, no? Nagpipintura sila mga kababayan ng mga pader. Ayan. Yung mga binandals po yan, yung mga binandalize, pininturan, inisprayan kahapon. No? Pinipinturahan na po ng mga tauhan ng City Hall ngayon yan mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang kanilang paglilinis. Vandal sa Mehan Garden, Universidad de Manila. Hanggang Liwasang Bonifacio po. Ayan, pinipinturahan na po nila yan mga kababayan. No? Nililinis para bumalik, no, yung dating ganda ng Metro Manila. Libre pintura ngayon yung mga pader na yan. At ang ginastos po dyan ay pera uli ng taong bayan. Wala dinumihan na ito mga nag-rally kahapon di ba? Alam natin, no, yung kanilang pinaglalaban. Alam natin yan. Ramdam natin sila. No? Lahat tayo ayaw sa mga korap at sa nangyayari pong korupsyon sa ating bansa, sa ating bayan. Pero sana wag idamay, no, yung mga ganitong pader. Di ba mga kababayan? Oh, ayan, no. Pininturahan na po nila. Nilinis na po mga kababayan. Oh, ayan. Nililinis na po yan. Pinipinturahan na po. Oh. Imbis na maganda yung pader nila, wala. Binandals. So, pininturahan na lang po ni Yorme. Yan, yung mga pader. Pinipinturahan na po at isinasaayos na po muli ang Metro Manila. Shoutout sa iyo, Mayor. Okay, so pero hindi po yan yung ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Dahil meron pong matinding pasabog itong si Yorme. Oh, ito ang kanyang pasabog mga kababayan. Okay? Kinumpirma ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na base sa initial reports, isang dating politiko na may Filipino-Chinese funder at isang abogado ang itinuturong nasa likod ng bayolenteng grupo na nananakit sa kapulisan at nanira ng mga ari-arian sa kasagsagan ng anti-corruption rally noong September 21. Nako po, sino kaya itong Filipino-Chinese funder nito at isang abogado? Kasi dito talaga namang ano tawag natin dito, umuugong, no, yung usap-usapan, no, na may mga binayaran at may mga nagpondo, no, di umano doon sa mga tao na ang ilan po binayaran para manggulo, no, para awayin yung mga kapulisan natin, di ba? Maraming nasaktan, no, hindi lang po yung mga rallyista.
mga kababayan, maging yung mga kapulisan natin. Di ba? Nakita naman natin doon sa mga videos na kumakalat eh. Di ba? Kitang-kita natin kung paano nila saktan yung mga kapulisan na hindi sila ginagantihan. Di ba? O, ayon kay Mayor Isko, patuloy pa itong biniberipika ng kapulisan habang inihahanda na rin ang mga kaso laban sa mahigit 100 na individual na sangkot sa kaguluhan. Karamihan sa kanila ay mga menor de edad at ang pinakabatang na aresto ay 12 taong gulang lamang. Grabe, 12 anyos mga kababayan. No? Yung ginamit nila dyan sa rally na yan para manggulo mga kababayan. Ganyan po kakikitid yung utak na itong mga to. Ganyan kakikitid yung isipan ng mga yan. No? Ginamit nila yung mga kabataan para alam nila, dahil alam siguro nila, no, na hindi po yan papalaga ng mga pulis. At meron tayong batas na nagpoprotekta sa mga kabataan. Di ba? Merong minimum age eh. Di ba? Sige, kayo na lang. Siyempre, yung mga kabataan naman, mapupusok, nakita nila, uy, nagkaagulo, pagkakataon na natin to. No? Na sumikat. Ngayon, sikat na kayo. Diba? Ikinalulungkot na alkalde na marami ring pulis ang nasaktan at milyon-milyong halaga ang gagastosin ng pamahalaang lungsod upang maipaayos ang mga nasira. Diba? Nasira yung mga traffic light, diba? Yung mga signages, marami silang sinira eh. Bukod pa ron, yung pagpipintura ng mga binandalize nila. At ang pinakamatindi dyan, yung ginawa doon sa Sogo Hotel, mga kababayan, no? Nananahimik. Binasag yung salamin. Diba? Tapos nilooban. Ang matindi kasi ron, ninakawan pa mga kababayan. Diba? Ninakawan pa eh. No, ayon sa report, no, yung kita nung Sogo ay ninakaw pati yung vault po nila. Kinuha. Diba? So may masamang intensyon talaga yung ginawa na itong mga to. Tiniyak ni Mayor Isko na pananagutin sa batas ang lahat ng mga naarestong sospek, mga kasabwat at sino mang nasa likod ng kaguluhan. Yan po yung matinding babala ni Yorme doon sa mga nanggulo po kahapon. At sinasabi nga natin, no, na may mga kabataan po dito, no, na na-involve o napasama dito sa kaguluhan na to. At ito nga po isa na papakita natin dito na video mga kababayan. No, ito na medyo hindi ko masabing matatawa ako dito eh. So dito sa video na to, makikita natin, no, na meron pong bata, kababayan, no, na talaga namang ang tapang-tapang. Okay, so ito panoorin natin ha. Okay, so yan ha, tignan nyo yung bata na yan, no? Nambabato ha. Sigurado po akong menor de edad itong, mukhang menor de edad, napakalipit itong bata nito. Teka. Mukhang mga bata ito. Makikita nyo mga bata pa eh, Mga bata pa. Parang baka pinabili lang to ng suka, mga kababayan na nasama na. Baka nga hindi pa nagpaalam sa mga magulang yan eh. Ayan mga bata pa eh. Diba? May nagre-report Hindi lang natin sigurado po kung menor de edad itong, mukhang menor de edad, napakalipit itong bata nito. Teka. Mukhang mga bata ito. Subukan natin lumapit. Nonoy, ilang taong ka na? 15. 15 anyos? Taga saan ka? Ha? Taga Bawal saan? sabihin. Hindi, lugar, city. Bawal. Hindi mo naman babagitin kung saan eksakto eh. Bawal. Taga Maynila ka, taga Quezon. Ayan yung bata na to, nakakita na rin yung mukha Ito diba? Ayan yung isa. Bata pa eh Hindi nila alam kung ano yung pinaglalaban nila dyan eh. Bagitin kung saan eksakto eh. Bawal. Taga Maynila ka, taga Quezon City. Maynila, okay sige, go. Yan, 15 anyos. Wala, tinatanong ko lang kung taga saan ka. Maynila ko natin Okay, naman. go. Wag mo na bagitin kung saan eksakto lugar. Ayan, nagpaputok na ng Ayan, nagkabatuhan na naman. Maabante na yung pulis. Tika, nagre-responde.
A few moments later. Pasili ko sa inyo yung sitwasyon, no? Tignan mo, oh. Batang-bata pa to. Yan, yari. Ito yung bata na yung mga kababayan. Oh. Manawagan ka. Oh. Oh, okay. Ano masas- Para nating nasabi niya yung bata, yung damit mismo. Yung damit. Mga kababayan. Tsaka yung boses niya. Sabi mo ngayon? Nawawala. Ilan taong ka na? Nawawala. Nawawala. Akala ko. Saan yung kasama mo? Ngayon, nawawala na daw siya. Samantalang kanina, andito siya. Ayan, nakikipagbatuhan mga kababayan. Oh, ayan oh, siya yung bumato eh oh. Oh. Ayan oh. Hindi na natin sigurado kung may dorte edad. Oh, yun yung damit oh. Mukhang may dorte edad. Napakalipit ng bata ito. Teka. Mukhang mga bata ito. Teka, subukan natin lumapit. Okay. Nonoy! Oh, ayan yung damit oh. Oh. Yung build niya, yung body build. Ilang taong ka na? 15. 15 anyos? 15 daw siya, mga kababayan. Oh, eto siya. Sitwasyon, no? Tignan mo. Oh, pati yung short. Ayan, yung short, yung sapatos. Tingnan natin. Oh, parehong-pareho. Yung short, yung medyas, sapatos. Kung may dorte edad. Tignan mo, oh. Oh, yung short, medyas, sapatos, damit. Oh, iisa lang mga kababayan. Okay. So, ano sabi niya ngayon? Kanina nakikipagbatuhan siya ha. Doon sa umpisa ng video. Oh, ano sabi niya ngayon? Bata pa to. Oh. Manawagan ka. Oh. Ano masasabi mo ngayon? Nawawala. Ilan taong ka na? Nawawala. Nawawala. Akala ko. Oh, doon nahuli ng pulis, nawawala na daw siya. Saan yung kasama mo? Sama kasi. Oh, nawawala. Oh, so, punta ka muna sa kapulisan natin, ha? So, kung kaninong anak to, kung nakikita ninyo, puntahan lang doon sa atin sa istasyon. Sinama ng tiyuhin. Ngayon, wala na. Naiwan yung... Oh, tininiwan. So, ito nga, sinasabi ko. Oh, iniwan daw ng tiyuhin, mga kababayan. Visit na yan. Panoorin natin yung interview niya. Una, siyempre nalulungkot tayo. Masyadong malaki yung damage na ginawa ng mga I don't think rallyista yung mga yun. Because as you all know, they were in their respective places in the morning and in the afternoon. Pero itong mga Colonges na Boss, cellphone mo. kabataan, pagdating ng lilim ng gabi, nagpapula. And as you can see, maraming public property and private property were damaged. At ang nakakalungkot, marami akong pulis na nasugatan. Nasa ospital naman sila ngayon. Yung isa ino-operahan in our city hospital and national government hospital. And meron ng migit kumulang 100 mga I think kabataan na husto ang kulang na nasa poder ng alagad ng batas. Nasa Station 14 at saka headquarters were apprehended by our men in uniform. Any idea kung anong grupo to? Eh ito, mga ano lang yan. Kasi nawala yung mic. Walang magawa sa buhay. Tulak, boss. Yung Molotov naman, in a few minutes, kaya mo gawin. They can always do that. But then again, nag-decision sila ng ganyan, then we will throw the books to them. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Wala kayong identified affiliation at this point? Wala naman. Sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, sama ka sa danyos. Criminal and civil. We will charge them.
the city government of Manila will charge them on top of whatever the Philippine National Police will charge them. Pagsisisihan nila yan. They will regret it. Hindi ko pa sila nabisita ngayon, but they will regret it. We will see. We'll cross the bridge when we get there. So far, ano po ang initial reaction ng assessment doon? Sa mga may na-announce ngayon doon yan? Well, ipinagpapasalamat ko sa Philippine National Police. As you see, no, I think kayong mga media kanina pa umaga. At nakita ninyo na ang kapulisyan literally practice high tolerance. Literally. As much as they can. In fact, some of them pay the price of getting injured. And I praise the Philippine National Police for doing so and respecting the rights of those rallies to express themselves. But those, like these individuals, created mob in the city of Manila. We will make sure. We will make sure. Na-establish mo ninyo na hindi sila kasama sa mga Eh kung so far with due respect sa mga rallyista, okay naman sila sa Luneta, okay naman sila sa Liwasa, okay naman sila sa EDSA. Tama. Bakit para mga addict itong mga nandito? Eh, utak addict yan eh. Utak talangka yan eh. Eh, yan, matatapang lang yan. Kapag sama-sama sila. Tama. Kita mo ngayon mga nasa Hoyo. Nag-iiyakan na ngayon yung mga yan. Mayor, can we confirm the news na meron daw pong dalawang nasawi sa mga Wala pa. kanina? Wala pa kanyang confirmation. Pero sigurado ako, as of 4 o'clock, 5 o'clock ng hapon, we've been monitoring everything. They are all present in our hospital. Marami kaming natulungan na rallyista na inatake, Iliga, Nahilo, Natibo, na ginamot naman na NDRRMO, yung ating mga first responder, Red Cross, doctors and nurses from MHD. At the same manner, marami rin tayo binigyan ng first aid. Bigat na nga ang camera ko. At yung mga police na grabe ang tama, nasa ospital natin yun. Mayor, what do you make of 2 weeks or 3 weeks ago nung nagpa-press con ka? Sabi mo, ayaw mo ng ganitong outcome. Ganito po yung nangyari, and Manila being the seat of government at posibleng magkaroon ng mga dagdag na protesta, how will you prepare the city to prevent itself from getting further damage? They are welcome to Manila and express their complaints and rights, especially in our public plaza. But they don't have the right to destroy properties, private and public. Kala ko ba gusto niya ng gobyerno matino? Dapat yung sinira yung property ng gobyerno. Kaya makikita mo yung madaling i-differentiate yung rallyista na nagagalit sa pamahalaan, dala ng kakulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yung namang mga gustong sumikat, o ngayon sisikat kayo ngayong gabi, sisikat kayo sa mga darating na araw. Dahil you will see the light of the morning. Hindi ba madadagdagan yung mga kasuhan? Kasi may mga na-videoan, lalo na may mga nagkukumpas sa bata na medyo matatanda na, nagkukumpas na kung ano po yun. Pwede pa rin ba silang ma-arresto dito sa videoan nila? Ang Maynila ay may humigit kumulang 1,000 CCTV. We know them. We'll go after them. Ano pa ang mga bata? Nakakalungkot. Good thing that you asked that. We'll do our best to clean up the mess. And we'll try to fix that mga poste at hindi. And ironically, galit tayo sa mga nang walang ya sa kaban ng bayan. O gagasusin natin bukas kaban din ng bayan sa mga sinira natin.
doesn't make sense. But be that as it may, we will pursue legal way and charge them. The city government. Yes. Yung isa na yan. May coordination of private establishment. They are being investigated now. Their situation. Sir, on the curfew, so hanggang kailan Before July 1 pa naman may curfew na eh. Mas maigpit lang ngayon. Kasi nakita mo yung ginawa kanina. Lutusan yata. 10 years old, pinakit ko sa stoplight. May duwag din eh. Bata pa pinakit. Ay, good. Bago na kayo. Mayor, may mga minor, Kanina, puro kayo saya. Mamaya, puro kayo iyak. may mga minor de edad na huli, nagpunta na ba yung mga magulang at ano yung reaction nila? Ano po, o yung mga magulang pinuntahan na po ba yung mga anak nila na narin? Dapat lang. Huwag niya tapos sila eh. Okay, siya mga kababayan, no? Ayan po yung naging pahayag ni Yorme, mga kababayan. At talaga namang nakita natin, no, yung malaking naging epekto ng kaguluhan na nangyari po dyan sa rally kahapon sa Manila. No, especially dito sa Menjola, mga kababayan, at along Recto. Okay, so ano masasabi nyo po dito sa ginawa na to ni Yorme? No, i-comment po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace. Amen.